Hello mga guys, so welcome po muli sa aking channel. So, medyo may katagalan na tayo hindi nag-upload ng videos at hindi tayo araw-araw o once in a day, yung the other day, or after 2 days hindi tayo nag-upload ng videos. Medyo may katagalan, siguro may week na or 1 week mahigit na hindi tayo nakapag-upload ng video. Kasi nga may kabisihan ng konti si Chocopam, so yan. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video. So, ang ating ngayon, ang ating topic is yun, mag-unbox tayo ng isang item. At ang item na ito ay so, itong item na to ay nabili ko dito sa tabi-tabi namin. May store dito nagbebenta ng mga ganito. Tadan! Yan. Rubber shoes. So, kasi ang ating rubber shoes ay bumigay na. So, kaya naisipan kong tumingin at bumili ng another rubber shoes. At ang pangalan niya ay Onitsuka Tiger. So, yan siya. So, nabili ko itong rubber shoes na to sa halagang 2,300. So, tinanong ko yung store kung saan nanggagaling yung kanyang product. Ang sabi niya ay galing ito sa factory. Ito yung mga reject na products na binebenta nila sa murang halaga. So, ayan, Onitsuka Tiger. So, yan. So, ito yung yan yung medyo iangat natin guys at yan. So, ito yung kanyang kahon at ito yung kanyang catalog. Tapos, meron siyang papel at ang rubber shoes ay ayan. Pakita natin. Iangat ko sa inyo. Angat ko sa camera. Makita ninyo yung itsura ng rubber shoes. So, yan siya. Yan. So, itong rubber shoes na to ay magaan. Ang ayoko lang dito kasi, pangkaraniwang aking binibili guys ay hanggat maaari, hindi yung may sintas. Kasi, ang problema kasi ng may sintas, kapag minsan naglalakad ka, natatanggal yung pagkatali niya at every now and then lalakad ka, bigla ka magdeben, magtatali. So, ito lang ang ayaw ko dito. Kaya hindi ako bumibili na may sintas. So, yan. So, yan yung maganda siya at yung kanyang sole. Yan. Tapos, ito yung isa. So, nabili ko nga siya ng 2,300. Siguro ito yung mga sapatos na yung mga old model na binebenta nila. Kasi every now and then naglalabas ang mga ganito, gaya nito, or ng Nike na mga sapatos na bago. Kasi 'di ba habang tumatagal ng panahon, paiba yung mga itsura, yung mga model ng sapatos. So, ang maganda dito ay magaan siya. So, pag nilakad mo siya, ayan, magaan, hindi mabigat siya na ilakad o itakbo. So, hindi ko lang alam kung matibay siya. So, hindi ko alam guys, kasi hindi ko alam kung paano mo malalaman din. Kasi minsan din, kapag bumibili ka ng mga ganito, hindi mo alam kung talagang authentic siya, diba? So, ayan, namurahan ako sa presyo niya, 2,300. And hopefully, itong sapatos na to ay tumagal, no? So, sabi nga nila, may mga imitation, pero syempre, alam ko ano yung mga imitation at yung tunay. So, ang halaga, ayan, nakabili ng rubber shoes si Chocopam kapaliit nung luma ko. So, yan yung aking binili na sapatos. And, yeah, hindi naman mahilig si Chocopam ng mga, hindi tayo mahilig sa mga, alam nyo yun yung, kung yung ngayon, yung model ngayon, in ngayon, ay makikipagsabayan ka, bibili ka ng bago,
para sa akin, kung ano yung kailangan, yun lang ang aking binibili. Pag halimbawa, damit, kung masyadong maraming damit, ay hindi tayo bibili ng damit hanggat okay pa naman yung mga damit. Pero pagka talagang medyo walang-wala na, talagang paubos na yung damit, ayan, bibili tayo ng damit. Ganyan din sapatos. Pasira na yung aking rubber shoes, may sira na. So, yun, bumili tayo ng panibagong rubber shoes para magamit. So, yan, ang aking lang naman ay, yun, rubber shoes, leather shoes, chinelas, tapos may sandals, ganun lang. Hindi tayo bumili ng marami kasi ang problema kasi kapag bumili tayo ng marami ay madaling masira mga sapatos ngayon, guys. Kapag hindi ginagamit ng, for example, umabot ng 3 taon, hindi ginagamit 2 taon o 1 taon, after some time nasisira siya. Kaya yan, sabi ko kung ano yung kailangan ko, yun lang ang aking bibilhin. And especially nowadays ay nagmamahal na mga bilihin ngayon. Kailangan matuto tayo maging wais sa ating mga ginagastos at gagastusin dahil hindi biro ang mga presyo. Ultimo, ang kuryente, tubig ay nagmamahal na rin. So, kailangan talaga magkakapit tayo ng ating sinturon na sa ganun ay makapag-budget tayo. So, yun, ang ginagawa natin sa mga ganyan, pag tayo bibili ng mga damit, sapatos, ay nagpupunta tayo dun sa mga murang, nagbebenta ng mga damit at sapatos na okay naman, pwedeng masuot at tumagal. So, yan yung aking ginagawa sa ngayon. Before, nakakabili tayo ng mga, sabihin natin, nakakabili tayo ng Wrangler, yung mga ganyan, no, mga branded. Pero ngayon, hindi na, sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, kaya yun, nagtitipid tayo. So yun guys, ang aking topic for the day. And kayo guys, ano ba yung paano kayo magtipid sa inyong pang-araw? Kayo ba yung mga taong mahilig bumili ng mga branded, at kung ano yung mga updated ngayon na mga, for example, sa cellphone, sa rubber shoes, sa mga bag, ay kayo ba yung tipong bili agad kapag nakakita kayo ng mga bagong model na inilalabas ng isang produkto? Or kayo ba yung nagbabudget kayo sa inyong mga bilihin, sa inyong mga expenses? Talagang ayun, kayo, nag-iipon kayo, nagtatabi kayo for the future. Kasi for the future, kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa pagtanda. Dahil kapag tumanda ka na, yan, diyan mo makikita na ang dami mo ng kailangang gastusin. Andyan yung gamot, andyan yung papa-check up ka, na napakamahal ngayon ng check up, ng mga gamot, ng mga test. So yan ang isa sa mga pinag-iipunan natin nowadays dahil sa hirap ng buhay ngayon. So paano kayo mag-budget ng inyong mga salary, mga inyong kinikita? So, yan ang aking topic for the day. So, sineshare ko lang sa inyo kung ano yung na nabili ko at kung paano rin ako nagtitipid sa nowadays dahil talagang guys, sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. So, yan ang aking vlog for the day. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel. So, hanggang sa muli natin pagkikita, kita-kits tayo. Bye-bye!